Magandang gabi. Ay patuloy natin ang sa amin na pag-usapan ni Joey Columna na Boy Lolo. Bakit Boy Lolo? Kasi siya lang sabi na Lolo. Ako naman Boylo, base sa batas. Si idol ko Esteban, ito si Boy Lolo, yung Joey Columna, yun po ang nakahubad sa aking kaliwa. Sa aking kanan. Si idol ko Esteban, yun po ang una po nakausap. Patuloy natin. Kung saan si Esteban. Debate pa to o ano? Hindi, share. Depende sa'yo. Yan, yung picture na yan, yun po si idol ko Esteban. Siya ang una ko nakausap. Idol ko Esteban. Sabi niya na hindi ako balista. Sabi nila. Ano gusto niya? So, ituloy natin. Basta patunayan natin kung sino ba tong, hindi man ikaw yung naghamon sa akin eh. Yung gusto ko si Prince kasi pwede rin ikaw. Hindi ko, iba ang topic ang gusto ko. Sige. Huwag ko naman gusto mo, ma. Sige. Anong topic ang gusto mo? Doon sa ang kambal na anghel. Sige kapatid. Huwag mo na yun. Ang nakausap ko kanina, nagsabi siya, bulaan daw kung ibalisa. Hindi daw si Kristo naglagay sa akin na ibanghilista. Sabi ko, may patunay ako. Pero sabi ko rin sa kanila, patunayan nyo din kung sino naglagay sa inyo ng ibalista ng mga papa. Saglit kapatid ha, saglit. Iba to si idol ko, wala kasing mukha to. At saka ito si Columna. Isya. Malaman nyo si Columna kasi nagsasalita. Pag nagsasalita na hindi si Columna, Boy Lolo, yan po si idol ko Esteban. Ha? Para di ka malito. Ako rin nalito sa dalawang to eh. O buti klaro na ngayon. Ituloy natin. Sa Roma, mga pare nyo, obispo nyo, dyan natin maaral sa Ebanghelyo. We judge evangelically. O ano lang kapatid ang topic mo ngayon? Doon sa mga bagong aral. Ano ka ba kasi, kapatid? Ano ka ba? Katoliko? Malaya po. Katoliko? Malaya po, John 8:32. John 8:32. Malaya ka? Apo. So ano ibig sabihin ng malaya? Independent? Apo. Basahin ko na ang John 8:32 ha, para makaluwanagan tayo ha. John 8:32. Saglit lang kapatid. Salamat at nakapag-usap ko sa akin. Bago mo ba nakilala si Evangelo? Opo, ngayon po. Matagal ako dito kapatid. Nakapag-debate din ako sa mga debatista. May live ako. Sige kapatid, okay naman kasi gusto mo na mag-sharing sa iyong paniniwala na John 8:42. Saglit na kapatid ha? 32. John 8:32. Tino kapatid, hindi ako bastos magsalita kasi itong taon to, matino. Ha? Matino sa umpisa. Ganoon ako rin. Pag bastos ka, bastos na ako. Tapat-tapatan lang. John 8:42. Ebanghelyo 32. 32. John? John 8:32. 32, okay. John 8:32. Ano to? Kasi period na lang. Basahin ko to sa sa King James Version. John 8:42. The truth 8:32 pala. The truth shall set you free. Okay? The truth shall set you free. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Tama ba kapatid? Binabasa ko? Sa English? Sandali kapatid. Ko yung Tagalog ko, baka kailangan lang ito Tagalog na dating Biblia. Dating Biblia. Saglit kapatid ha. Mag-usap tayo nito. Saglit na wala yung dating Biblia ko. Nawala. Saglit na kapatid ha. Nawala.
Bakit kaya hindi ko maka-live? Ang video ko, walang video. Naka-close pa rin. Sa ano, sa laptop. Sandali ha? Okay. Nang ano, meron ako ditong mga internet, magandang balita. Sige ba? At dating bilya. I-pull up ko muna kapatid ha. 1 minute lang to. 82. John 8:32 sa dating Biblia. Sabi dito, at inyong makilala ang katotohanan at ang katotohanan magpalaya sa inyo. Okay ba ito kapatid? Itong basihan mo? Independent ka? Okay. Kaya malaya. Marami pa yung mga verse, no? Yan lang yung isang verse na nilagay ko. Kumbaga, yan ang isa sa mga nagpapatunay na ang tayo ay pinalaya or malaya. Sapagkat nalaman natin at nakilala ang katotohanan. Kaya nga malaya eh. Pinalaya. Katotohanan. Tanong ko kapatid, pwede magtanong? Sa 1 minute ka, ako rin 1 minute. 1 minute tayo para hindi tayo magsapawan ha? 1 minute ka, 1 minute lang. Okay, timean mo yung sarili, ako timean ko rin ang sarili. 1 minute, 1 minute lang sa'yo. Ito. Ikaw din yung mapakapatid, meron ka pang 30 seconds. Hindi tayo mag-oras, basta maganda yung usapan, walang problema. Hindi kapatid, mag-ano tayo, mag-overlap ang ating salita. Ikaw muna pakinggan ko, 1 minute na naman eh. Hindi naman mahirap tandaan yun eh. At after ng 1 minute, ako naman, baka may sasabihin ako sa'yo, natatanong ako sa'yo. Sige. Doon sa Hebreo 6, verse 1. Hindi mo na. Sa 8 ko muna 32. Kasi doon mismo, bago ko tutuloy, magtanong ako doon. Continue pa rin yung 1 minute. Okay. May tanong ako doon sa 8:32. May tanong ako sa 8:32. Ang tanong ko sa 8:32, ano yung totoo? Ay, John 8:32. Ano yung totoo na magpapalaya sa atin? Ay, yung ama ay kumakatawan dun sa kambal na anghel, yung ama at saka anak. Kumakawan? Bakit magpapalit? Oo. Anong ba totoo? Ano ang sinalaman niya? Ako natatanong pa siya kapatid ha? Di ba ako nasalita? Base sa iyong sabi. Pero may minute ka pa rin. May statistikan pa rin na narating. Bago mo ituloy ang statistikan mo. Nakita mo ba? Bago mo ituloy ang statistikan mo. Nakita mo ba yan? Liliwanag ko na muna ang totoo. Kasi babasehan mo, itong, naka-live to kapatid, ang inyong makilala ang katotohanan. Ano tong katotohanan makilala nyo? Nakilala ba ito ng Hudyo? Kilala ba ito ng Hudyo? Nakalaban ni Kristo? Sila isa ko pa rin sa kasakulangan. Di ba? Mga Hudyo ang kasap na dito. Kayo'y mga Hudyo. Anong paniwala ng Hudyo? Anong totoo sa Hudyo? At anong totoo itong sinasabi ni Kristo? Ang katotohanan magpalaya siya. Saan nasakop ang Hudyo? Wala na lang hintil or hindi tuloy ngayon. Lahat tayo naging iisa na lang. Oo nga. Wala nang oo nga, kapatid. Ako bago tayo lalabas sa out of the sa context to, sa application sa reality, doon muna tayo sa aklat. Ano sinasabi ni Kristo? Ano yung katotohanan na sinasabi ni Kristo sa mga Hudyo? Hudyo nga sabi ko eh. Ha? Kasi binabase mo ang talata, kapatid. Gusto mo i-apply sa reality. Pwede 'yon. Mula sa Hudyo, anong katotohanan sinasabi ni Kristo sa mga Hudyo at sa mga apostol niya magpapalaya sa inyo? At sino ang nagsabi nito? Si Kristo mismo nagsabi. Okay, sabi niya, tama. So, ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Kapatid, ang tanong ko, sagutin mo. Sayang kasi ang oras, sayang rin ang oras mo. So, tanongin mo. Oras na ito, 9 minutes na tayo. Ito, sa inyo, hindi ka pa natapos magbasa, babasahin kita mga 30 seconds pa. At inyong makilala ang katotohanan, si Kristo nagsalita, tama. At ang katotohanan magpalaya. So, anong katotohanan to kapatid? Legal ako kapatid, legal ako. I'm asking you legally. 31, sabi dito, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyo nga naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga ay tunay ng mga alagad ko. So, katotohanan niya, pagtutupad yung mga aral. Buksan mo natin kapatid ha? Sabi mo sa 31. Okay, basahin mo natin ang 31. Ako mabasa kapatid para mailitaw natin ang ebidensya. Mag-sharing naman sa sharing na eh.
Hindi ka mga Katoliko. Okay. Ito sharing lang. 31, sinasabi nga ni Jesus sa dating Biblia, sinasabi nga ni Jesus sa mga Hudyo ang kasabi niya, yaong nagsimpalataya sa akin, yaong nagsimpalataya sa Kanya. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyo, yaong nagsisimpalataya sa Kanya, kung kayo'y manasimpalataya sa Kanya, si Kristo, na kayo magpanatili sa aking salita, kung kayo'y tunay na kayong magaging alagad ko. Anong sa dito, ang makilala ko ang katotohanan. Sorry kapatid kasi bulol ako dahil may maestro ko. Pero nakapag-debate ako. Ito. At sa mga Katoliko, iba ka hindi ka Katoliko. At iyong nag-sharing na tayo. At iyong makilala ang katotohanan at ang katotohanan ang makapalaya sa iyo. Ikaw gumamit itong talata, kapatid. Tanungin kita sa talata, anong totoong nagpalaya? Nandyan ang sagot. Babasa natin. Textually. Yung aral lang ang nagpalaya. Aral ni Kristo. Okay, saan ang aral ni Kristo? Sa puso. Bukod dun sa Biblia. Anong basihan na ang itanim sa puso? May aral ba si Kristo o wala? Mabasa ba ang aral ni Kristo? Mabasa ba sa iyong puso? Siyempre, oo. Ano yung aral? Sabi, ang ating katawan ay kanyang templo. So, ibig sabihin, kung ang inyong katawan ay kanyang templo, dyan siya tumatahan. Kaya dapat, alam mo kung ay lugar ng common sense. Saglit lang. Totoo yun, sinasabi mo. Wala kong debate doon. Wala kong argumento doon laban sa'yo. Ang tanong ko lang, ano nga turo ni Kristo? Salita ni Kristo sa puso. Galing kanino yan? Sino sumusulat sa mga utos, sa mga sulat, mga turo ni Kristo, salita ni Kristo, sino sumusulat? Kasi sabi mo, independent Christian ka. Independent Christian ka, di ba? Sino sumusulat sa turo ni Kristo? Meron ba? Wala? Unang-una ang mga apostol. Yan. Tapos, kung halimbawa nga sa'yo na ang Espiritu Santo ni Kristo o siya ang tumatahan sa iyo, ibig sabihin ang sumusulat sa iyo ay ang kanyang Espiritu Santo. Siya na yung magpapahayag at pagsasalita sa pamamagitan mo. Tama yan, kapatid. Ang tanong ko sa iyo, si Kristo at Espiritu Santo nagturo sa mga apostol. Iba ang Espiritu Santo, iba ang Espiritu ni Kristo. Ang Espiritu Santo, saan ba galing ang Espiritu Santo? Kay Kristo o sa Ama? Pareho lang yan, bro. Kung sa binabanggit mo yung Ama at saka anak, walang problema yan dyan. Hindi po. Kasi isang talata mo lang sa John 9:29 to 31. Ako ang Ama iisa. Sabi ni Kristo siya ang Ama ang dakila sa kanya. The greater. He himself, Christ, is giving a comparison. Tanong ko sa kapatid, iba ang Espiritu Santo, maraming talata, iba ang Espiritu ni Kristo. Ang Espiritu Santo galing sa Diyos na Ama, may talata. Ang Espiritu ni Kristo ang nagpadala ang Ama na Diyos. Iba yung Ama, iba yung Anak. Ang Anak may katawan. Ang Ama wala. Basahin mo, John 14, verse 23. Okay, basahin natin ha. Ano mo natin? John 14, verse 23. Buksan ko muna. Tama to kapatid kasi at least nakita kong John 14 verse ano kapatid? 23. Hindi pa natapos yung mabasa sa 30 minutes ha. Clarify ko lang kasi bago magtuloy tayo baka maligaw tayo. 23 ba? Okay, salamat. Ako mabasa dating Biblia. Malapit sa Griego at saka Hebreo. Tagalog. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung sino man ay umibig sa akin, ay kanya tutuparin ang aking salita. At siya ay iibigin ng aking Ama at kami pa sa kanya. At kami pala ay pa sa kanya. Kami, hindi na si Kristo. Kami ng Ama. Hindi ako lang. Ilan yung kami ng Ama pasa sa kanya. Iba ang kami kasa ako. Dalawa ang kami, Ama at si Kristo. Iba ang ako, si Kristo lang. At siya'y gagawin namin. Sa English din, we.
aming tahanan, aming ginamit to, kapatid. Tama. Ilan ang tumatahan? Mali ang yung pagkasabi na si Kristo at ang anak pareho. Ha? Mali. Sulat pa ni kumpleto. Maklaro sa textual. Sa legal kasi anong textual? Dapat textual ka. Huwag kang contextual. No, Evangelo, sumuko ka na. Mamaya, mag-debate tayo. Okay. Ito muna. Hindi ko mga tanga katulad nyo. Si John ba to? Ito. Tanga si John ito notice eh. Huwag kang maingay, John. Ikaw susunod. Wala kang respeto sa tao. Nag-uusap nga kami, sabi niya, pareho ka ng Katolikong paniniwala na si Kristo at Ama ay isa. Dito sila sabi niya, siya mismo nabigyan ng talata, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung sino man ay umibig sa akin, ay kanyang tuparin ang aking salita. At siya ay iibigin din at conjunction at dalawa na, iibigin din ng aking Ama. At kami, dalawa na, kami, hindi ako, pa sa kanya. At siya ay gagawin namin tahanan. Sino manahan? Paano manahan si Kristo? Naman ba? Kami pag sinabing kami, tatahan sa kanya, ay dalawa yan. O dalawa yan. So, dalawa nga, ang Espiritu ng Ama, ang Ama at si Kristo. Manahan. Parehong Espiritu yan. Alam naman tumahan yung pagiging laman ni Kristo sa ang Espiritu manahan sa atin. Tama ka. Parehong manahan. Dalawa yun ha. Espiritu ng Ama at Espiritu ni Kristo. Hindi pwedeng laman yun. Mabuntis ka. Problema mo dyan? Mabuntis ka. Hindi po laman. Espiritual ang ating pagkakunik kay Kristo. Alam mo talata? Anong problema mo dyan? Ano? Anong problema mo dyan talata? Ang problema mo, sabi ko kasi, ang problema mo, inilutas ko. Sa isip mo, sa puso mo, sabi mo, Kristo at si Kristo at ang Espiritu ng Siyento ng Diyos na nanahan sa iyo, isa lang. Isa lang. Dalawa nga. Mali ka. Mali ang iyong basihan. Lipat ka lang, kapatid. Ano pang basihan mo? Bago tayo babalik sa yung John 8:32 at 31 to 32. Ano pa ang basihan mo? Mali itong basihan mo. Textually sa legal, yun po. Hindi ka pwede mag-contextual kung may legal. Mag-conflict ang textual at contextual, the textual shall prevail. When there's the law, batas, when the words are clear and simple, there is no room for interpretation. You have to take it what is written. Sa legal po yan. Ligaw dyan ang mga Katoliko. Debate ko. Kaya, ito si Biado, kinik out ako, pati sarili niya multo takot. Lipat ka, kapatid. Anong talata pa? Kapatid. Nawala ka na. Mali ang talata mo. Ano ko? At 14:23. Kapatid, wala ka na. Ay, nawala. Ano po? Ang kahulugan niyan, idol mo ko, idol din kita, mga ibigan tayong dalawa. Ibig sabihin, sakop na natin yung iba, tayong lahat, mag-ibigan tayong lahat. Kung pagkatang Diyos, ay pag-ibig. Ano nga naman, okay kapatid, iba na usapan natin. Yun po, si idol ko, Esteban. Idol ko, yung pangalan sa Messenger. Idol ko. Yan po si idol ko. Iba si Joey Columna. Ito pong sumusunod dito na sabi niya, ako na nagsasabi na lulo, siya nagsasabi na lulo. Pinatangan pa ko. Makita nyo sa live mamaya. Ito. Muna kita ko anong pag-ibig. Huwag muna ito ha. Labas muna tayo. Ito muna. Anong pag-ibig natin, kapatid? Anong pag-ibigan natin? Wala to sa ano, wala to sa pinag-usapan natin na iba ng topic mo. Sabi mo kasi paano tayo mag-ibigan? Pag sinabing ibigin mo yung kaaway. Kaaway? Sinong kaaway? Kaaway ng Diyos o kaaway ng tao? Pinakaanong sabi nga siya, diba? What is that? Kapatid, sino kaaway ng Diyos o kaaway ng tao? Binigyan ka ng pet kanina. Binigyan sa'yo? Oo, binigyan sa akin. Ano yun? Sa mga kasi mag-ibigan. Ang mga kaaway, pinaibig. Anong kaaway yun? Kaaway ng Diyos o kaaway ng tao? Pareho yan, bro. Pareho yan. Kasi ang Diyos kasi mismo ay nasa tao na. Nasa iyo na yung kanyang binasa mo na nga kanina eh.
ikaw na yung templo niya eh. Ikaw yung kanyang pinapananahanan. So, kung tao ay ng Diyos at tao ay ng tao, pareho lang yan. Ang tanong ko nga, kung sabi mo kasi, ang tanong ko ito, sinong panaibig ng Diyos? Kaaway ng tao o kaaway ng Diyos? Sabi mo, pareho. Sino ang sabing pareho? Ang Espiritu Santo na tumatahang sa akin. Anong talata? Common sense. Anong talata? Common sense. Anong talata? Hindi ko man siya taong natanap dito, kapatid. Ang naturo dito ang Diyos at si Kristo. Galing kay Kristo dapat, hindi galing sa iyo. Hindi galing sa philosopher, hindi galing sa theologian, hindi galing sa pastor, na tao lang. Galing sa Diyos, iba ang Diyos, iba ang tao. Galing sa Galing sa Bible, Bandelo. Sabi, ako at ang Ama ay isa. Oo nga, kami at isa. Yun, kami at Ama. Anong talata? Iisa. Meron akong talata doon. At ito, continue natin, huwag mong putulin. Yan ang problema kasi ng ibang tao, pag nabasa, parang liligal. Pag nabasa, isang talata lang sa buong Nobel. Talata lang. Pag nanood sa isang palabas, isang senaryo lang, hindi tinatapos. Dapat buo. Kasi sunulat ni si Juan, buong aklat ni Juan ang tuturo ng Diyos sa kanya, hindi lang isang talata. Buuhin mo kompleto para hindi half truth, hindi 1/4 truth, hindi 1/8 truth. Dapat full truth that is revealed to John the Baptist. Babasa na yan sa 1:30. O, 10:30. Okay, kapatid? Thank you. Basahin mo na. Ito, ano to? Sa 10:30. 10:30. Basahin mo natin, kapatid, para in fairness sa'yo. Malagagan lang yan eh. Kasi ni-research mo to eh. Hindi katulad ni Biado na walang research. Talak-talak lang. Nakik out ako sa page nila. Ano pangalan ng page na? Basag ka ng itlog. Basag ka ng aras siya, nabasag. At nag-live ako. Pagkatapos ng live, pinakita ko sa kick out ako. Legendary kick outer. 10:30. Saan tayo? Ito kapatid, oh. Sino nag-kick sa'yo sa basagan? Idol kita at idol Bandelo, sino nag-kick sa'yo? Papagalitan ko. Ito kapatid, ako ang Ama ay iisa. Ito lang ba sa binigay ni Kristo, turo ni Kristo kay Juan? O marami pa? Ang Ama at iisa. Ito pwede ba nagamitin na Pilipino nagkakaisa? Ang asawa, babae, lalaki, pwede iisa sila? Pwede bang sabihin na? Pwede yan. Kaya nga ang pinagsama ng Diyos ay nagiging kaisa niya. Hindi ba magkasama si Kristo at ang Ama? Nakaupo siya sa langit. Sa kanan ng Ama. Oo, magkasama din. Pwede rin. Magkasama. May nakaupo sa kanan ng Ama. Kapatid, United one yan. May si Kristo. Hindi ibig sabihin ng ako at ang Ama ay isa. Siya rin yung anak, siya rin yung Ama. Sabi mo nga lang, hindi pa... Ano yan, United one. Hindi ganun, by judgment doon, iba talaga sila. Ito, sa tunan mo ng Ama, nandito ba sa Kristo, saan ang Ama nakaupo? Saan ang Ama nakaupo, nandito ba sa Kristo? At sino nadala kay Kristo sa kanan ng Ama? Sino nag-upo sa kanya? Kasi ginamit yung talata 10:30. Ito aklat ni Juan. Sabi kasi sa 2 Peter 3 verse 1 to 2, alalahanin mo ang sulat ng mga propeta at mga apostol. Marami tayong reference, hindi lang si Juan, hindi lang isang talata. Buong aklat to. Ngayon, tanong ko sa kapatid, ako ang at conjunction. Hindi na sa ako ang Ama. Ako at ang Ama, capital letter. A. Proper noun. Proper noun yun. Ama. Ang hindi proper noun, yung mga amahan natin dito. Ang Ama, capital letter. Proper noun, pag kinakapitalize. Parang lugar. Capital, parang pangalan. Ako ang Ama ay iisa. So, John 30 mo. Gusto mo bang basahin natin buo? Sir, lumunawin ko lang ang malala kasi. Ako muna. Oh, sige. Linawin ko lang. Ako muna. Hello? Okay. Okay ba? Okay. Okay, ako muna. Ang paniniwala ng Malaya ay ganito. Hindi siya, ang oneness kasi, ang oneness, duality, trinity, lahat yan yung mga punto.
Ngayon, kung bibilangan natin ang Diyos, kung ilang yan, sa Malaya, hindi yan, unang-una, hindi yan binibilangan. Sapagkat ang Diyos ay walang hanggan. Sa takot ng sikta mo, sabi mo, ano ka, oneness? Ano? Independent na oneness? Wala po. Ang Malaya po, walang stab na oneness, two-ness, duality, or trinity. Kundi kami, lahat kasi ng argumento na yan, lahat yan may mga punto. Dahil nauwi lang din yung mga stand nila sa isang Diyos lang din. Okay? So, lahat yan may punto. Ngayon, kung tatanungin mo kung anong paniniwala ng Malaya tungkol sa Diyos, unang-una, ang Diyos ay walang hanggan. Bakit mo siya bibilangan? Tama. Tapos, pangalawang punto, kung ang Diyos ay nasa iyo, kapatid, hindi ka na kaya dyan din, sorry kapatid ha, sorry muna. Magbasa ka ng talata, huwag kang paliwanag. Sabi ng Diyos, salisin ang kasulatan at basahin muna. Magbigay ka muna ng talata bago ka mag-explain. Talata muna ang salita muna ng Diyos bago ka mag-explain. Huwag mong tabunan ang salita ng Diyos, ikaw paniwalaan ko. Kaya nabasa tayo ng Biblia para mabasihan sa legal. Hindi ikaw batas, kapatid. Ang batas, basahin at susundin. Hindi ikaw batas. Diba? Ito'y batas ni Kristo. Anong batas ni Kristo? Turo niya. Ito naturo sa basahin mo aklat sa 12 at 2 Timothy 2:15. At maingat mong basahin para mapalawagan mo maigi. May aklat tayong basa. Ito aklat natin binabasa ngayon. Hindi galing sa iyo filosofya. Ang filosofya pa mapanligaw. Ang filosofya mapanligaw. 2:8 of Colossians. Wag mo hindi pa maaari ni Kristo ang filosofya. Word for word. Ha? Wag dito sa Hebreo. Wag tayong gumamit ng filosofya. Hebreo sa sabi dito. Gospel. Hello. Sabi dito sa Hebreo 6, no? Kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. At magpatuloy na tayo sa mga aralin para sa mga may sapat na pangunawa na. Tigilan na natin ang mga muling paglalagay ng mga pundasyon tungkol sa pagtalikod at sa mga walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagkapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Tama yun. Magpatuloy na tayo, ang sabi. So, alam na kasi ang turo. Ang kami po, alam na kasi ang turo noon kasi ang puso nga. Wait lang. Ha? Hindi ibig sabihin na alam na siya ang turo na iwanan na. Alam na nga. Hindi tayo na natili sa mga aral na iwanan. Alam na nga iwanan. Ano na tayo? We have to go to the perfection. Gumawa tayo base sa turo. Anong turo nga? Sabi mo ngayon, hindi po, advance nga ibig sabihin natapos na, nagpatuloy na tayo sa mas mataas na antas ng pag-aaral. Anong maantas sa pag-aaral? Anong pinamataas? Tapos na nga yung mga panimula, ibasahin mo dyan. Ang binasa ng talata, Hebreo 6, yun talaga matotoong Krisyano yun. Ito siya independent. Hindi pa na alam, dapat ituro sa mga bago. Sa Griego ho yung nangyari ng unang panahon. Thank you, James. Thank you. Maingay kasi. Ito. Siya sabi doon, mga Kristiyano. Siya hindi pa Kristiyano eh. Kulang-kulang pa yung pagpaliwanag. Dapat talaga ituro sa basic. Akala niya, advanced na siya. Mali po yun, kapatid, pag unawa mo. Hindi ka advanced, tama kita. Ang lahat ng sasabi mo, mali nga. As sabi ni Pablo, Ebanghelyo pa rin. Hindi ka mag-imbento ng bagong doktrina. Do not go beyond what is written. Ha? Do not go beyond, huwag ka sumubra sa nakasulat. Ebanghelyo. Sulat ni Pablo, 1 Corinthians 4:6. Tuloy. Ano yun? Alam mo ba ang panimula? Anong turo ni Kristo? Panimula yun, basic yun. 1 + 1 = 2. Tapos na yan. Anong turo ni Kristo? Si Kristo ay pinanganak sa Galilea, sa ano? Hindi ko, sa... kapatid, wag. Yan ha? Panimula yun. 1 + 1, 2 + 2, 4 + 4, 4 - 2, ganun ho yun. Kasali ho sa doktrina, example lang yun. Ha? A, B, C, D, ganun. Word, simple word. Tapos, alam na, pinakamataas na. Ang pinakauna talaga, kung paano tayo sumunod kay Kristo. Yun po sinabi ni Pablo. Turo ni Kristo kay Pablo, na let us go unto perfection. Sa English, sa tama.
magpapanalat sa ating gawa na. Alam na natin ang pananampalataya, gagawin na natin. Sabi sa 1:13 ng 1:11 verse 13 of Corinto, love, faith, hope, love. The greatest of this is love. To do the commandment. Love is the keeping of the commandments. 14 verse 16, 14 verse 15 of John. Tuloy natin. Ang tanong ko sasagutin mo, hindi ko 1 plus 1 equals apple. So, evangelical ang tanong ko, dapat ang sagot mo rin, ebanghelyo. Nag-usap tayo lang dito. Tapos ka na dyan. Filosofiya. Ibang filosofiya, ibang Quran, hindi to Quran, hindi to katekismo. Anong pag-usapan natin? Yung bagong aral ninyo, sa bagong untas na pag-aaral, saan? Tapos na yung sa inyo, di ba? Anong sabi ni Cristo? Alam ko na nawala ka. Sabi ni Cristo kay Pablo, 1 Corinthians 4:6, huwag humigit sa nakasulat. Anong turo ni Cristo na kay Pablo na huwag humigit sa nakasulat? Mag-isip na tayo mag-isa? Mag-isip na tayo? Yun ang diwa ng demonyo, kapatid. Hindi siya base sa ebanghelyo. May basa talata, ang demonyo, ang diablo, ayaw ng ebanghelyo. Alam mo talata? Ganito yan. Kaya ayaw ng hindi mo na founder. Kasi para yung sa mga diyan ka na foundation, diyan ka na refocus. Ang refocus natin kay Kristo, ebanghelyo. Alam mo ba ang si Satanas hindi ebanghelyo siya? At saan ang ebanghelyo ni Kristo? Nakasulat ba o hindi nakasulat? Nakasulat. Nakasulat pala. Ebanghelyo ni Kristo na huwag humigit sa nakasulat. Pati mga propeta noong unang panahon, huwag humigit sa nakasulat sa ebanghelyo. Pati si Moses. Si Moses na nagsasabi, maniwala kay Kristo. May talata. Hindi na sa kanya. Ayan, basahin mo. Gusto mo basahin ko? Sabi dito, gusto mo basahin ang? Sabi dito sa John 16, John 16:13. Basahin mo. Ito ko tayo. Dito mo lang sa 31. Huwag kong tayo patalon-talon. We have to settle the verses in seriatim. Hindi tayo. Ang ginamit mo una, John 8:32. Hindi pa natapos yun. Kinatanong pa kita. Patuloy mo 30 seconds mamaya. Sabi mo ngayon, gumamit ka ng John, nakasulat ko, John 31 to 32. Ang nakasabi doon, ako, 30 pala, mali ang 31. 30 pala, John 30, basa mo. Ito, sabi mo, ako ang ama ay isa. Hindi pa na ito na-settle. Ano pang basic ko babasahin natin na hindi pa na settle ang pangalawa, pangatlo, ang una hindi pa na-settle. Ito, gumamit ka ng John 29:13 hanggang matapos sa verse na wala matapos. Huwag tayong patalon-talon. Para matapos doon yung mga patabunan kasi sa salita ng Diyos eh. Patalon-talon ka eh. Ang tanong ko lang sasagutin mo. Kung iyan ba si Kristo, sabi ko, anong turo ni Kristo? Sabi mo ngayon, panatunayan mo na ang Ama at si Kristo, isa lang. Ngayon, dalawa na issue na isi-solve natin base sa yung argumento. Ngayon, babalik naman tayo doon. Huwag tayo marami kasi hindi tayo matapos sa philosophy, there is no end. We settle it evangelically. Because philosophy has no end sa legal. Ito, basahin ko ulit ha. Ako na magsagot. Alam ko rin mo sagot to. Kasi 2:29-32. Ha? Sabi dito, ang aking ama na sa kanila nagbigay sa akin. Iba ang aking ama. Nagbigay ang ama sa kay Kristo. Akin. Sino nagbigay kay Kristo? Na mga Kristiyano? Ang ama, hindi si Kristo. Ang lalong dakila kaysa sa Marcos 30:29 kung nabasa. At lalong dakila kaysa lahat. Ano ang ibig sabihin na dakila? Sa English. Kapatid. Tagalog to. Anong dakila mo? Sa napaunawa sa dakila. Para maliwanag din sa'yo. Anong ibig sabihin ng dakila? Ang sabi ni Kristo, si Kristo nagsabi na, ang aking ama na sa kanila nagbigay sa akin ay lalong dakila kay Kristo. Kaysa lahat, pati si Kristo. At hindi sila maagaw ng aking ama. Hindi sa kanya. Sa kamay ng aking ama. Hindi sa kamay ni Kristo. Sabi ni Kristo, mas dakila pa ka sa akin at sa lahat. Sino nagsabi? Si Kristo. Sabi mo kasi, pareho lang sila.
Sino naniwala kay Kristo? Kumpletong sulat ni Juan. Kahit abogado tanungin mo Katoliko kapatid, mali ang iyong nawa, philosophy. That is a danger of philosophy. Kaya ka magbasa, we have to base our judgment evangelically. May talata. Base sa ebanghelyo, hindi base sa filosofiya. Ang philosophy, hindi turo ni Kristo. Ang ebanghelyo, turo ni Kristo. Ang Quran, ang katekismo, galing sa Latin. Ang Quran, galing sa Arabo. Hindi yon ebanghelyo ni Kristo. Bagamat, naniwala din tayo sa pananalig ni Kristo, sana Ama ang iyong kaharian, maghari si Kristo sa kanang puso. Mga Katoliko, Protestante, mga Muslim, at sa lahat ng tao, kasi mahal ng Diyos. Pero, pag tinanggihan nila ang turo ng Diyos at si Kristo, ay wala magawa si Kristo, may talata. Kasi you have the free will. Alam mo talata, kapatid? Ang kalayaan mo, ang iyong kalaban. Si Kristo nakahanda, tanggapin mo lang sa iyong puso. Katulad ng 2 Corinthians 7:9 o 9:7, magbigay ka sa ayong pasya ng puso, walang pilitan. You have the free will. We have the kalayaan kasi hindi tayo robot. Ang nagbigay pa dyan, ang Diyos, na walang kontrol ang Diyos sa ating gusto, pati mga demonyo. Yun ang power natin. We have the free will. Even the demons have free will. The angels have free will. God also has a free will. And even Jesus Christ have also a free will. Okay. Okay na, kapatid? Okay na. Oh, sige, kapatid. Salamat. Ang gusto ko sana, nagsabi na, bulaan ako pupita. Sino naglagay sa kalibutan? Tatanungin ko rin siya. Sino naglagay na pupita sa Yun. Ang hinahanap ko dito ngayon na, yun po talaga si Emmanuel Hilo. Sa GC na. Sabi ni Emmanuel Hilo, sino naglagay sa naging evangelista? May talata ako. Hinahanap ko siya para libatihan namin. Sa akin naman, sino ang pinarulaan mo na evangelista? Ang Diyos naglagay. Papa sa Roma, mga pare, mga obispo, dibatista. Sino ba? Pareho kami obligasyon. Kasi hindi pwedeng walang naturo sa kanya. Ha? May nagturo din siya. Katoliko nga siya eh. So, kanino galing ang nagturo sa kanya? Anong authority naman? Sino man naglagay sa inyo? Patunayan mo mismo, Ebanghelyo. Yun ang patutuo ng Diyos. Diyos magpatutuo. Hindi tao, hindi anghel. Sa Matthew 24, verse 9 to 14. Hinahanap ko yun. Uli, si Emmanuel, Emmanuel. Hello. Hilo talaga. Okay? Ituloy natin. Ito ngayon, nakita natin na tapos na itong si idol ko Esteban. Ha? Pagdating ito ng Buylolo, ha? Totoo nga. Ngayon siya ng page, ako na ang Buylolo, ako na ang Buylolo. Walang basihan yon. Ito, sinungaling na yun. Pag nawala ka sa sinungaling, pag-demonyo ka. Ang taong nawala sa sinungaling sa demonyo. Ang ama na kasinungalingan, si Satanas. Sa sa John 8, verse 41 to 43. Ito ngayon, tingnan natin, anong mangyari dito? Si Joey o Columna, ano mangyari dito? Siya ba? Kasi ito ba, kapatid, diretso to. Isang live na ho to. We are now over 34 minutes. Matapos ito, tingnan natin, isang oras pa yata, depende. At dito sa usap namin ni idol ko Esteban, wala namang bastusan eh. Ha? Smooth naman. Ikumpara natin dito sa sa iba. At si idol ko Esteban, matino ang isip. Reasonable. Nakinig lang paliwanag. Hindi na ginamit ang pride. Kasi binabasa ko sa salita ni Kristo. Nagpakumbaba siya. Yun tama, banal nito. Yun. Pero ito ngayon, susunod na ngayon, ano mangyari ito?
See? Tapos na. Independent. Independent yan ha. Hindi Katoliko. Iba ang ugali ng independent kumpara natin sa Katoliko. Ang SDA, maganda ugali. Mga Saksi ng Jehovah, Jehovah's Witness, maganda. Mga SDA, mga Iglesia ni Cristo. Na mga babae, na observe, mayroon kasi iba sa mga Katoliko. Mas marami yung bastos sa Katoliko. In objective reality. So, matiwasay, matapos independent, hindi Katoliko ang usap. Ikumpara natin sa mga Katoliko ngayon, lalaki yon, lalaki din ito mga Katoliko na ating makausap. Smooth. Ano siya? Matiwasay. Peaceful. Walang tatanggap niya. Buti walang parang naturo sa kanya. Hindi siya matigas ang ulo. Walang church magisterium, walang obispo, walang papa sa Roma, pinanggalingan, hindi siya Katoliko. Ganun ang mga utak pag hindi Katoliko. Pag Katoliko, mayabang. Ang kayabangan na itaas pa laban kay Kristo sa Ebanghelyo niya. Makita nyo? Ha? Ito ang ginawa nito sa na kung di ba kasagot, sabi na lulo. Sa kanya nagaling, nagbinto ng kwento para makaiwas. Akala mo, you are diverting the topic, my question. You answer my question. Do not invent a story, make up another story. Tuloy natin. Sasagutin ito sa Ebanghelyo. Sasagutin nila ako sa Ebanghelyo. Alam ko, paano sa nabiyado? Sige, kain na. Sige ba, maghintay ako. Naghamon sa akin. Sabi kasi sa akin, Evangelo, si Cristo naglagay sa akin sa Ebanghelyo. Pinasulipasan sa basagan. Yung sa basagan, may picture ako, may snapshot ako. Pagkatapos ng debate na Luciano, sino nga sa may pa? Sino nga mali sa'yo? Nandiyan kapatid, sa page nyo, sa mga peking evangelista, diyan na-post ko. Diyan, yung live namin video. Episode 1 pa lang hanggang episode 6. Natakot sa sarili ng mundo. So mga kasi, alam mo kung ano sa katanga magsalita, hindi bang walang talata kahit isa. Sabi na, debate sa Rosa. Nakulong ka lang doktrina mo. Yan ang ano. Ikaw lang sumagot. Problema. Ikaw lang sumagot. Nakulong ka dyan. Ano? Nakulong ka ng doktrina mo. Hindi yan ang tawag na gumapos. Hindi ko doktrina yun. Ginapos ka ng doktrina. Hindi, iba naman yung si Kristo yun na sa'yo eh. Iba naman yung doktrina na nagpapailalim ka. Totoo. Si Kristo na sa akin kasali ang Ebanghelyo, ang ituro niya. Wala. Sabi mo na sa'yo na tapos nagpapailalim doktrina mo. Si Kristo nanahan sa akin, pati ang turo niya. Nanahan sa mga apostol noong unang panahon at hanggang ngayon. Kaso ang mga apostol wala lang laman. Ang espiritu ng apostol nandun sa altar. Walang laman. Babalik si Kristo, may laman. Ako po sa langit. Babalik siya kasama ang mga anghel. May talata. Okay na kapatid? Wala ka na sa balita. Sabi mo, basta yun na si Kristo, tapos sabihin mo, bumalik pa. Hindi. Ang laman ni Kristo, pakinggan mo ako ha, ang laman ni Kristo nandun sa langit. Saan ang laman ni Kristo? Babalik yun. Ay, nako. Wala ka ng araw na ganyan. May talata kapatid. Alam mo talata? Sige, basahin mo. 30 Evangelo 30 verses 25 verses 31. Para may lipat tayo doon sa ito. Idol ko sa basagan para may mga umakyat. Wala nga. Binalik ko na si Joselito, si Rani doon, sinipa kasi ni Biabo kagabi. Oo nga, si Biabo nanipa eh. Matakot sa multo. Hindi matiis eh. Hindi, pinabalik ko naman yung sinisipa niya. Kasi ayaw magpahawat eh. Wow. At ito, dinawalan ko lang. Alam mo ang pangalan na to? Evangelist? Sino? Ha? Banjelo di Cristo. Mga Banjelo di Cristo. Sabihin mo sa pangalan na to? Banjelo. Banjelo Cristo. Sabi mo, nasa iyo na si Cristo, tumatahan. Sino pa bang hinihintay mo? Ako? Ang laman ni Cristo babalik. Para mabuhay atin sa ating puso at mga laman din. Alam mo ba kung ano yung laman niya? At natukoy, ikaw yun. Siya nga tumataan siya. Ibig sabihin, bumalik siya sa pamamagitan mo. Hindi tayo laman ni Cristo.
Yun kapatid, hindi ko alam ang aking kausap. Walang picture din. Sumasagot pa rin ako kahit marami sila. Basta lahat ko lang ang totoo ko Kristo, iharap ko sa kala. Laban sa kalang Kristo. Ituloy natin. Ang tanong niya sa'yo, Bangelo, makinig ka muna ang tanong niya ko sa'yo. Sabi mo, kung nasa sa'yo na doon si Kristo, bakit mo pa siya hinahantay na babalik? babalik siya para buhayin ang mga laman, mamatay tayo. Hindi nga, sabi mo, nasa iyo na si Kristo Nandiyan na sa ating espiritu lang ni Kristo. Walang laman. Hindi mo yata naintindihan yung tanong niya. Ito kapatid. Yung sinasabi ko na si Kristo na sa akin, espiritu ni Kristo. Diyan mo lalaman sa tanong ko, Socratic method sa education. Sa tanong ko, hindi pala alam na Katoliko, hindi pala alam na mga pare nila, obispo nila, ahantayan natin si Kristo. Ang panawalan nila, Kristo, may laman sa aking puso. Ang laman ni Kristo nasa langit. Wala dito sa lupa. Nakaupo sa trono ng Ama. Ang espiritu niya sa kanyang puso, nangahalin sa atin. Para siya maghali sa atin. Spiritually, not physically. Hindi alam ng Katoliko yan, kaya doon sila naguguluhan. Ang napaunawa sa akin, Kristo, hindi pare, hindi tao, hindi tatay ko, hindi nanay ko, hindi anghel, kundi si Kristo mismo na sa aking puso. That is a mystery of God. Bumulong siya sa atin, para ating munawaan, at tayo naman ay sisigaw. Kahit saan, magsigawan tayo, kung magsigaw, maingay ang mga Katoliko, maingay din tayo. Kasi yun ang turo ni Kristo. Maingay tayo. Si Kristo nagturo sa mga apostol at mga Kristiyano ngayon. Sa ating puso, Galatians 4:6. Ang kanyang turo, bulong lang si Kristo na sa ating puso. Hindi marinig ng anghel, hindi marinig ng tao. Tayo naman ang sisigaw. Sa Matthew 10:27. At saka Lucas 19:40. Sisigaw tayo. Ang bulong ni Kristo, tayo naman ang sisigaw. Mga Kristiyano. Ang halin natin si Kristo, nunahan sa ating puso, ang kanyang Espiritu, bubulong na sa atin. Sikrito. Tayo ang nakalam. Sa sikrito. Hindi alam mga tao ito, mga demonyo. Tayo lang, bilang katawan ni Kristo. Ang bulong niya, ang sikrito niya sa ating puso. Ang sikrito natin sa ating puso, di ba? Wala makikita sa ating puso. Pati demonyo, hindi makita, pati tao. Kung nakataro sa ating puso. Ngayon, binubulong sa atin, tayo nakalam. This gift from Christ sa Romans 12:1-6. Ngayon, kanya-kanyang kaloob to, karunungan, base sa Ebanghelyo. Ebanghelyo pa rin. Mga apostol, si Pablo, si Pedro, si Juan, etc. may kanya-kanyang kaloob. Halos pare-pareho sila, pero may mga hindi magkapareho. Pero Ebanghelyo pa rin. Ngayon, tayo naman isisigaw. Ang sikreto ng Diyos, hindi po lagi masikreto. Sikreto na sa atin, kung ano sa atin, tayo ang sisigaw sa tao. Kung anong totoo, Ebanghelyo, ikalat natin sa buong mundo. We proclaim the gospel of Christ, katulad ng sinasabi sa Matthew 24, 9 hanggang 14. Yan po. At saka sa Lucas 19:40. Pag pinatahimik ko kami, ang mga bato, sisigaw. Sabi ni Kristo. Ano ibig sabihin nun? Imposibleng mapatahimik kami. Kaya maingay kami sa Ebanghelyo. Because si Kristo magpasigaw sa amin, ibig sabihin, imposible ang bato sisigaw. So, imposible din ang tao patahimikin. Sabi ni Kristo, it is impossible because Christ will make them shout. Even the stones. Di ba imposible ang bato sumisigaw? Pero kaya-kaya ni Kristo pasigawan ang tao sa ating puso. Kung ano nararamdaman natin, nagalit tayo, sabi tanga ka, hindi mo kami makontrol. Pinagbawalan si Kristo na ang mga disipulo sumisigaw. Sa Lucas 19, 39, hanggang 40. Sabi ni Kristo, pag tahimik sila, ang mabato sisigaw, imposible mong patahimik ang mga Kristiyano. Pati si Kristo, hindi mo patahimik. Kasi siya ang totoo. He is the Word of God.
to be preached to the whole world. So, tuloy natin. Ano ba, si Kristo ba nananahan sa akin? Ano pa nawa mo? Sa, laman ba o espiritu? Ayun nga yung tanong niya eh, kung nasa sayo na rin si Kristo, nananahan, bakit kung pa sa'yo naantay na babalik? Sa Biblia nun, ng Katoliko. Paniwala mo ba sa akin, sabi ko, nandito si Kristo sa akin, sabi mo wala, ano pa hinintay ko? Sabi mo, wala, parang, ginawa mo kung, yan ang tanong niya sa'yo. Ang tanong mo sa akin, sabi mo na si Kristo na sa akin, ano pang hinihintay ko? May hinihintay ako. Anong hinihintay ko ni Kristo? Laman ang hinihintay mo. Laman, nandito ba sa akin laman ni Kristo? Kung nananahan na siya si Kristo sa'yo, bakit mo pa siya inahantay? Yun nga, ang laman ni Kristo na sa akin, wala. Yung nga tanong ko sa'yo, ang laman nandun si Kristo sa akin. Ang pagkuna mo, anong nandun sa akin? Galing kay Kristo. Kaya nga, nasa sa'yo na pala si Kristo, bakit inahantay mo pa siya? Ang inahantay ko lang laman nga. Ano ibig sabihin? Ano nasa akin kung hindi ang laman? Ano ibig sabihin kung hindi ang laman? Ang laman ni Kristo hindi ko. Kayo ba hindi nakakita sa laman ni Kristo? Ang pangako ni Kristo ganito Okay. Basa. Sabi niya, babalik siya. Hindi niya maisugo. Ito muna, basahin ko. Gusto ko basa. Sabi, datapwat pagparito ng anak ng tao. Ano bang tao? Ano bang anak ng tao? Anak ni Maria, si Kristo. Tao. Nasa kanyang kaluwatan, kasama niya ang lahat ng mga anghel kung magluluklok sa luklukan ng kanyang kaluwatan. Dadalhin sa kanyang karian. Sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Ibanghilyo. May talata. Sinong way? Si Kristo. Kung nagpunta sa Ama, kailangan may Kristo. Dadalhin ko ni Kristo kung libolik ang laman. Kasali mga anghel. Palitin ng panahon, may talata. Ang sumusulat pa si Mateo, turo ni Kristo na apostol. Apostol ka ba, kapatid? Kristiyano ka ba? Paano na apostol? Anak ng tao. Hindi anak ng Diyos ang ginamit do. Saan ang tao? Sa langit. Ang dito sa atin, sinong Kristo nandito sa atin? Tao ba? Tao ba ang Kristo natin? Ang Ama nasa langit. Ang anak, ang Kristo nandiyan sa atin, hindi laman. Ano ibig sabihin nun? May talata. Itanong mo sa inyo, may talata. May talata. Para may basihan. Paano yung ganito? Yung nabasa ko sa Bible. Sabi mo, basahin ko. Anong pangalan? Sabi mo kasi basahin ko. Huwag mo tatalon. Basahin mo natin. Sabi mo kasi basahin ko. Binabasa ko nga. Ito binabasa ko. Ano pa kaunawa mo dito? Sino mapaliwanag sa iyong unawa? Kung sabi mo Kristo ka, may Espiritu Santo ka, sino mapaliwanag sa iyong puso? May magpaliwanag ba, kapatid? O wala? Kapatid, naunawaan mo ba ibang laman ni Kristo hinintay? Kayo pala independent, wala pala kayong hinintay na laman. Ang basihan nyo, hindi Ebanghelyo. Ang hindi Ebanghelyo, mga antikristo. Alam mo talata? Anong turo ni Kristo? Ebanghelyo ni Kristo. Kaya natin tawag na Ebanghelyo ni Kristo. Tingnan mo ha? Independent at saka Katoliko nagtanong sa akin. Kung may Kristo ka na, bakit makikita pa ka Kristo? Hindi pala spiritual ang pangunawa ng mga Katoliko. Hindi sila tinuturuan ng pare, simbahan. Ano na yun? Hindi na alam yun. Ito. Sabi ko nga, hantayin. Sabi ko sa kala, hindi pala ka naghintay. Hintayin nga, pati apostol ngayon, pati doon sa altar, naghintay pa sa pagbalik ni Kristo para buhayin ang kalalaman. Wala si Kristo sa altar ngayon. Doon siya nakaupo sa trono. Ang mga apostol doon sa altar. 6:9 of Revelation. Nanalangin siya kung kailan babalik si Kristo. Para makita na ang Diyos, pero siguradong maligtas siya. Naghintay lang. Para sabay-sabay tayo makikita sa Diyos with physical body that is immortal to be resurrected by Jesus Christ. Sige, tuloy natin.
So, siya lang magturo ng Ebanghelyo. Saan ilagay? Sino naman nagsubo sa'yo? Ano? Sino naman nagsubo sa'yo na mag-aaral ng Ebanghelyo? Pinili ako ng Diyos. May talata. Paano mo Malaman sa nasabi gawa. na pinili ka ng Diyos? Paano mo nasabi na pinili ka ng Diyos? Ito, Paano mo nasabi? ito. Sagot. Paano mo nasabi? O kaya, hindi ako nagsabi. May talata kang basehan. Oh, talata na basihan? Anong basehan nyo? Teka Filosofiya? Sino pa Sabi nagsabi mo, na sa'yo? sabi mo, sino nagturo sa akin? Sino na yung sabi sa'yo? Sino na yung magsabi sa'yo na hindi ako? Sino nagsabi sa'yo na hindi? Babasahin natin ang apostol. Babasahin na natin ang sulat ng apostol, kapatid. Hindi. Huwag ka muna magkarbuluto. Ang tanong ko sa'yo, sino magsabi? So, ang tanong niya, sino nagsugo sa akin? Sino ang apostol nagsabi? Ngayon, 21st century, apostol, nandun sa langit, may aklat na. Noong unang panahon, kailangan ng apostol kasi wala pang aklat. Mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor. 1 Corinthians 12 verse 38 to 30. At 28 to 30. Kaya kailangan talaga mga ngaral kasi sa kanila nakamaloob ang sikreto ng Kristo. Si Kristo nangaral sa kanila. Sila pa yung nangaral. Pero may aklat na. Kailangan pa pastor. Sino nasabi? 21st century. May aklat na, kompleto. Libris Domini. Sa Isaiah 34:16. Biblia, hindi Biblia yun. Hindi kompleto ang Biblia. Libris Domini ang kompleto. Sa Tagalog, aklat ang Panginoon. Sa English, Book of the Lord. Sa Latin, Libris Domini. Sa Griego, Biblioto Koreo. Aklat ang Panginoon sa Tagalog. Ito ngayon, may Panginoon na aklat ng Panginoon, naturo ang Panginoon. Siya ang aklat? Aklat ng Panginoon. Aklat ng Panginoon, aklat ng kanyang kaharian. Ito ngayon, ang sabi ko, sino Pablo? Hindi na nanawa. May, sa law kasi, you consider the time. Pareho pa ang aral, pero iba na ngayon, may aklat na tayo. Noong unang panahon, first, sa special day, walang kumpletong aklat. Kailangan na apostol. Pero ngayon, ano pa ituturo ng apostol? Pareho lang, nakasulat na. Sabi sa 2 Thessalonians 3 verse 13 to 15. Nakasulat na. Ha? Ang Ebanghelyo. Wala, hindi na kaya ng apostol. Ha? Ang turo na sa apostol, isunulat na. Ang turo niya nakasulat na. Kaya ang basihan natin nakasulat. Kaya natin tawag na banal na kasulatan. Parang kay banal, galing sa banal na Diyos. Ang anak ng Diyos si Kristo ang turo. Ito. Naghanap siya ng apostol. Let bloomer ka kapatid. May aklat na. Anong hanapin mo sa apostol? Ipangaral mo uli? Redundant na. Ang aklat ng Panginoon kompleto na. Mula sa Genesis hanggang sa Revelation. Kaya ngayon na-compile na eh. Naipon na eh. Wala nang propeta galing sa Israel ngayon. Tapos na maisalita mga apostol. Judgment na natin sa atin, evangelical judgment. Sa 1 Peter 4 verse 17 to 18. Babalik si Kristo ang basihan ng kasalanan at kabanalan. Yun po, the holiness and the wickedness, the sin, the basis in judgment is the gospel. Kompleto na. Ano bang gusto mo? Katekismo? Quran? Ano pa? Pastoral book galing sa Amerika, sa Europa, mga Protestante, sa Constantinople, sa France, sa Russia. Kailangan natin si Kristo lang. Kaya natatawag ng Ebanghelyo ni Kristo. Katekismo. Kaya natawag ng katekismo ng Katoliko kasi hindi yun katekismo ni Kristo. Ebanghelyo lang. Nakasulat naman sa 1:16 of Romans. Kaya yung Ebanghelyo ni Kristo, ano turo? Si Kristo mismo. Manahan sa ating puso. Sabi ni Kristo, my kingdom is not here or there. Hindi mo makita, kundi nasa inyo. Sa inyong puso. Sa 17 ng Lucas 20 to 21.
Basahin nyo kasi ang Ebanghelyo. Bakit basa-basa ka, walang Kristo kayo, wala sa makasama, kaunawa. Hindi makarating sa katotohanan. Sa Daniel 12:10 at saka sa Titus 2 Timothy 3 verse 7. Tuloy natin. Kung pinadala ka ng Diyos, at sino na sabi na hindi kaya mo pinadala ng sino Diyos? nag-umpisa sa'yo? Ito po din. Sabi mo sa akin. Sino nag-utos sa akin? Para sabihin mo, pinili ka. Ito muna kapatid, makinig mo na. Sabi mo, sino nag-utos sa akin na pinadala ako ng Diyos? Ganun din, sino nagsabi sa'yo na hindi ako pinadala ng Diyos? Anong basihan natin? Pilosopiya natin? Sa'yo? Galing sa akin? Kaya nga, tinatanong ka, sino ang apostol, sino nag-umpisa sa'yo na galing sa apostol? Na pinili ka para mangaral, mag-iip mo ng Ebanghelyo. Ano? Dali, ilatag mo. Ilatag ko. At talata ha? Sino nag-umpisa sa'yo na galing sa apostol para mangaral ka ng Ebanghelyo? Hindi galing sa apostol kapatid. Wala galing sa apostol. Galing kay Kristo. Mali. Ay, nako! Sabi mo walang talata galing kay apostol. Magpili. Ang Diyos magpili sa atin para magkikisama tayo. May katibayan ba ba? Ang tanong ko sa'yo. May connection ba yung yung kinaniban mo? Meron. Saan? Pakita mo. Ito muna, basahin ko ha. Ay, yung talata. Sagutin. Yung tanong mo. Yung sabi ko, ang Diyos magbigay sa lahat ng mundo. Kung pipiliin ng Diyos. Nakaunawa ko, hindi na natutunan, alangan naman sila. Pastor, pare, hindi yan. They're not even legal. I know the legality. At alam ko sa kapability ko, ako, wala nakatalo sa akin. Yan pangako ng Diyos sa Lucas 20 verse 15. Wala makatalo si Kristo nagsaga sa atin. Ang Diyos namili, ang Ama ng Diyos namili kung sino malaman mo ipinanaka ng Diyos kung nasa iyong puso na iyong gusto. You desire to prophesy. Yun po sa 1 Corinthians 14 verse 1. Mahal ko ang propesya. Ebanghelyo ang propesya, hindi katismo, hindi anti-evangelical. Kasi yun ang totoong Kristo, nangaral ng Ebanghelyo. Diyos ha, sabi ko naman sino naman babasa na kung ako sa akin, sa pagitan ng gawa, ha? Titus 1:16. Sa pagitan ng gawa, hindi sa pangalan ko. Sa gawa ko, anong ginagawa ko? Anong pangaral ko? Ebanghelyo. So, sagot ko, hindi na matutunan. Ang sagot na, matutunan ko. Saan na totoo? 1 plus 1 equals 2. Hindi 3. Sabi na 3, ako hindi pwede. 1 plus 1 equals 2. Okay? So, tinatanong ko rin siya, ano yung basihan na hindi ako? Ano na yung basihan na hindi ako sinugo ng Diyos na pangalan ng Ebanghelyo? Anong basihan niya? Wala din. Ako mabasihan sa aking gawa. Sabi ng Diyos sa iyong gawa. Hindi sa iyong pangalan. Anong ginagawa mo? Doon makikita sa iyong gawa. Action speak louder than words. Parang ito, hindi ako mananakaw. Pero nakita ako sa CCTV, nagnanakaw ako. Hindi ba ako mananakaw? I will be judged based on my action. Hindi sa aking salita. Action. Million times sabi mo, kami Katoliko, kami sugo ng Kristo at ng Diyos. Kami may authority. Kami ang talang authority for many years. Kami nag-aral ng philosophy, ng theology. Marami kami. Salita mo lang yan. Sino maniwala sa'yo? Sino totoo magsabi sa'yo? Saan ang totoo ng Diyos? Ebanghelyo. Hindi katekismo. Ang mapare, katekismo. Mga obispo, bishop, pope, CFD, mga Katoliko, Ebanghelyo. Ebanghelyo, katekismo. May katekismo dito. Katulad dito, Muslim, may Quran. Ang Muslim, may Quran. Katulad dito, Quran. Ito? Hindi to Ebanghelyo. Nakasulat to sa Arabic. Ang Ebanghelyo, nakasulat sa Greek. Ito naman, ito ang aklat ng Katoliko. Sa Catechism of the Catholic Church, 2nd edition,
promulgated by Pope John Paul II, revised in accordance with Latin. Galing sa Roma, ibig sabihin. Pope John Paul II, ito ang aklat na. Pati mga papa ngayon, mga pare ngayon, obispo ngayon, sa buong mundo, sinusunod itong aklat, the second edition. Promulgated by Pope John Paul II. Sulpot, ito. Bago lang. Galing sa Latin. May Biblia siya, Biblia tawag na, hindi na sali. Kasi sa Biblia na, ang Ebanghelyo nakasulat Latin. Latin ng Greek, hindi Latin. Ang sabi ng Diyos, isa lang aklat niya. Isa lang din ang aklat ituro ni Kristo sa buong mundo. Yung yung aklat sa iba't ibang wika, sa ibang salin na may apostol at mga propeta. Ito, wala. Walang apostol dito, kahit isa, walang propeta. Pareho sila ng Quran. Dito sa katekismo, ganun din. Walang apostol, walang propeta. Pareho sila. Walang propeta dito, wala din apostol. Ito, mga katekismo, sulat ng mga theologians. Hindi apostol, hindi propeta. Kaya theologians eh. Ito, sulat ng follower ni Muhammad na hindi propeta. Si Muhammad din hindi propeta. Claim lang ho na. Magaling sa Israel ang lahat ng turo. Sabi ni Pedro, sulat ni Lucas sa 10 or 10 ng Gawa, verse 34 to 35. Patuloy natin. Ito mo na. Huwag mo maburuto. Nagpapasa ka lang ng Biblia. Hindi. Wala kang talata eh. Ako talata. Sabi, ito mo na. Makinig ka muna. Bigyan mo ako ng 5 minutes. May talata. Yung kapatid ha? Masiran to. Pag natanong ka, husga ka sa akin, may basihan ka. Evangelical dapat. Kung wala kang basihan, galing na sa iyo. Ikaw lang, nag-isa ka lang, carnally minded ang judgment mo. Dapat, ang patotoo, galing kay Kristo. Sa John 5, verse 26 to 31. Galing sa Kanya. Para maging banal. Sa John 7:21. Humusga ka na ayon sa katuwiran. Ang katuwiran, yun po ang Ebanghelyo. Tama, hindi mali. Wala siyang hulga. Sabi na, sino na panala sa'yo? Ang tanong ko naman, ano na ang reason na hindi ako panala? Tabla, wala kayong basihan pareho. Ako may basihan. Pala, may basihan ako, siya wala. As is, halimbawa, ano na ang basihan mo na hindi ako? Ano ang criteria mo sa Ebanghelyo? Anong basihan mo? Bakit sabi mo hindi ako? Tatanungin ko sa Korintia. Ang tanong niya, itatanong ko rin sa kanya. Ako may sagot. Ang tanong, evangelical. Ang tanong siya, hindi pala alam. Kung matutunayan ko sa Diyos sugo sa akin sa pamagitan ng aking gawa, ano nang patuloy na hindi ako nga? Anong ginawa ko? Wala din. Sabi ni Kristo, kaya turo kay Pedro, you judge evangelically. Base sa Ebanghelyo. Again, 1 Peter 4 verse 17 to 18. Baliktad sa Pedro ng Katoliko. Ang turo, katekismo, hindi Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, turo ni Kristo. Ang turo sa bulang Pedro sa Katoliko, bulang Kristo. Hindi Ebanghelyo ang turo, katekismo din. Marami sila. Basta hindi Ebanghelyo. Yun ay sa demonyo. Sa Diablo. Diyos na mundong ito. Theos pang Greek. Sa 2:4 verse 4 of Corinthians. Tuloy natin. Walang basehan siya. It is not a judgment. It is not a judgment. 19:18 o Mateo, pag humukom ka, thou shalt not bear false witnesses. Huwag kang masinungaling. Para totoo, dapat Ebanghelyo ang hukom. Tinuturuan tayo judgmental with evangelical judgment from God, from the Father of Jesus Christ. And Jesus Christ was only sent to preach the gospel. Sa Lucas 4, versikulo 18. Diyan ang mali. Puro paratang lang, 12:10 of Revelation. Ang demonyo para paratang. Walang basihan. Yun ang paratang. Pag may basihan ka, yun po ang hukom.
We judge with the law, the evangelical law. We judge with the word of God. Hindi the word of man. But we judge with the gospel or the word of God. Sa 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25. Tuloy natin. May talata lahat. Kaya magbasa tayo sa talata. Sabi mo, sino ang apostol? Hindi apostol magpili sa atin. Sinugo, pinili ng Diyos. O nga, sagutin mo muna. Sino ngayon? Itatanong ako sa'yo. Ito ngayon, sa paniwala mo, sino nagsugo sa'yo? Kanukuhan. Sino nagsugo sa'yo? Ano basehan mo? Ito, sabi niya, nagbabasa ng Biblia na sinugo. Kasi ang paniwala ng mga Katoliko, pag nabasa ka, mali na. Walang babasa. Sabi ka ng Diyos sa unang panahon na hula na si Kristo nga magpaliwanag base sa 24:45 ng Lucas. Sa leksikon ang aklat at inyong basahin. Kailangan talang basahin. At sabi ng Diyos, tatawagin ka, susuguin ka niya kay Kristo kung naunawa mo. Anong talata? Tinatanong ko siya. Ganun ako sa debate. Pag ganun, hindi ko sasabihin ng talata. Kung alam niya. Para marami siya sabihin na mali-mali. Kung ako tinatanong kung ano tatanong ako, alam ko ang sagot. Evangelical ako tanong, evangelical din aking basihan. Ebanghelyo din. So, ang sagot noon sa John 6 verse 44 to 45. Kailangan ang Diyos magtuturo sa iyo sa Espiritu sa pagitan ni Kristo na ating hari. Dala-dala ang Espiritu ng Diyos, tama. Yun pa Espiritu Santo. Iba po ang Espiritu ng anak na si Kristo. Nanahan sa ating puso. Sa Romans 8:7 hanggang 12. Tatlo lahat. Isang sa Ama, hari. Isang sa anak na hari din. Ang Ama, hari din. Sa Titus 1:17. Ang anak, hari din. Nanghari sa itong puso. Yun nanahan kay Kristo. At kung nanahan si Kristo sa ating puso, ang Diyos magturo sa atin. Yun ang Espiritu Santo ng Diyos. Tayo ipananak ng Diyos sa pagitan ng Espiritu. Kung may Kristo tayo. Sa 3:5 ng John. So, hindi na unawaan. Magbasa pa rin. Walang sabi na mga ka hindi babasahin. Mapalad ang bumasa. Sa Revelation 1:3 at marangal ang bumasa. 17 verse 11 of Acts. Yun po ang Ebanghelyo. Sino ito ang Ebanghelyo? Si Kristo ni tao. Anak na Diyos hari. Hindi ka hari. Magbasa ka. Pagkatapos nun, maunawaan mo. Sabi na pagbabasa ka, sino mga Katoliko, mga pare, magbasa. Hindi pa una-unawa. Tingnan mo ito mapustulayan mo kung anong galaw ng Katoliko ito. Anong nawa sa bilang Katoliko. Ako ay former Katolik. Tinatawag ko ng Kristo. Ang tawag ng Kristo, Ebanghelyo, may talata. Sa 2 Thessalonians 3 verse 13 to 15. Hindi katekismo. Hindi katekismo. Kaya mo nagalit siya. Yung mga tanga. Pag totoo ang sasabi mo nagagalit. Sa 29 ng Kawikaan verse 9. Kung hindi magalit, tumatawa. Tunay natin. Tuloy natin. Ayaw mo ibabasa. Ayaw mo ibabasa. May lab ito. Lahat ba ng nagbabasa ng Biblia, pinili na Diyos? Hindi lahat. Kayo, tulad niyo, bubo kayo. Bubo kayo. May tanong ko lang kayo sa wala. Hindi kayo. Yan ang tanong ko sa iyo. Basta ko tanong ko, papasahin mo ako. Pabasahin mo ako. Ikaw na mismo nagsabi na hindi lahat na nagbabasa ng Biblia pinili ng Diyos. Hindi lahat. Ngayon ang tanong ko. Pero exempted ako. Sino nag-unti na wala ka ba din. Filosofiya ginamit ko. Wala akong gana magpap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 
Ang ginaging ka lang, assuming lang yan. Oh, ngayon, ang sinunod utosan ng Diyos na pala sa'yo. Diba? Sabi na, ang lahat para sa Biblia ay sinugo.
Hindi lahat kasali ang mga Katoliko. Bubo. Mga church magician, bubo. Nakahari na sa Kristo sa puso, tuturuan pa tayo. Nakahari na si Kristo natin puso, tuturuan pa tayo. Ang ating puso, ang ating utak, tanga. We have the mind of Christ. Sa 1 Corinthians 2 verse 16. And Christ even lives within our hearts. Galatians 2:4. At saka 14 ng John 13 to 17. Manahan si Kristo. Kaya tawag sa iglesia, bahay ng Diyos, tahanan tayo ng Diyos. Ang tanahan ang Diyos sa atin sa pagitan ng kanyang Espiritu na kay Kristo sa ating mga puso, banal ating puso. Matthew 5 verse 10, verse 8. Blessed are they that see God, have pure in blessed are they that pure in heart. Pure kasi si Kristo na nandun sa ating puso. Naglinis sa ating kasalanan sa ating puso. We can see God eventually with our flesh when we will be resurrected after we die. Sabi ko, hindi lahat. Wala sama-sama makunawa kahit basa-basa ka ba o wala kang Kristo. Daniel 12:10 at 2 Timothy 6 at 2 Timothy 3 verse 7. Kahit basa-basa ka, hindi ka maunawa sa totoo. Ang totoo, Ebanghelyo. Kasi si Kristo magturo. Saan ang totoo? Kay Kristo. I am the way. Kay Kristo. I am the way, the truth, and ako lang, si Kristo. Isa lang ang totoo. He is the way, the truth, and the life. 14:6 of John. Paano makakalaman ang totoo? Kailangan may Kristo sa puso. At itinanim pa sa atin ang totoo sa ating puso. Itinanim pa sa atin ang totoo sa ating puso. Para hindi tayo madaya ng kasinungalingan ng Katoliko at mga demonyo. Hindi tayo madaya sa kanilang kasinungalingan. At totoo ilagay sa ating puso para hindi tayo magkasala kay Kristo. Kung magkasala man tayo, kung hindi sinasadya, Hebreo 10 verse 27, patawarin tayo. Manalangin tayo sa Ama. Ama namin, nasa langit tayo, bla bla bla. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Patawarin tayo sa dugo ni Kristo. Yun lang. Tingnan natin. Tuloy natin. Ang tanong niya, ano na sa kanya? Ano to? Para siya rin ang tatamaan. Bakit? Pulok to siya ng Katoliko. Hindi niya alam. Ang turo ng pare niya ay mali din. Sila nag-claim na sila lang daw. Ano ng pare? Ebanghelyo ba? Katekismo. Yun ang umpisa ng sakramento. Sa Latin, hindi sa Griego, sa Ebanghelyo. Isa lang ang aklat ng Diyos. Ang katekismo, pangalawa na. Ang sabi ng isa lang, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi lima. Ang turo ng Diyos, isa lang sa lahat ng tao mula sa Israel. Noong unang panahon, sabi sa Hebreo 1, verse 1 to 3, ang Diyos noong unang panahon nagturo sa mga Israel sa pamagitan ng propeta. Israel. Hindi Romano. Ngayon, nagturo ang Diyos sa Israel sa pamagitan ni Jesucristo. At inabahagi sa buong mundo. Kaya may aklat tayo nakasalid sa Pilipino at sa iba't ibang lahi. Pati English, Japanese, Waray, Ilonggo, Nativo, Ifugao, name it. Russian, French, Greek, Hebrew, Latin, Italian, ano pa? Name it. Nakasali na. Ang Greek noong unang panahon, ang apostol noong unang panahon, Hebrew. Apostol, ang mga propeta para sa Israel, Hebrew at Aramaic. Ang mga apostol sa Griego, sumusulat lahat, pati evangelista. Kasi yun ang outside Israel language. And it is popular. Even the Jews
the Judeo can understand that can understand Greek. The equivalent of Greek nowadays is English, international language, lingua franca. Ang lingua franca noong unang panahon, Griego. Pati mga Hudyo nakaintindi sa Griego. Kaya isulat sa labas ng Israel ang Griego. Inibahagi lang sa buong mundo kasi maraming salin. Kasi ang gusto ng Diyos, ang Ebanghelyo, ipangaral sa buong mundo. Matapos natin sa 130 na. Ituloy natin, part 2 na to, episode 2 na. Para kay Builo Masturbation, si Joey A. Columna. Hindi si idol ko Esteban. Ano to tao to? Patiwasay. Hindi ko lang alam sino tungkol sa dito eh. Walang mukha pero ito sa ano makita ko. Si Builo. Makita ko mamaya. Siya na yata ang aking kausap. Nakita ko nung unang sa intro pa lang, pinapatay na kanyang ang screen, ang kanyang screen na camera, nakinig na lang. Ito ngayon malaman natin siguro sa episode 2 na. Itong video na to ating libelan na episode 1. Ito. Tuloy natin. Na hindi mo alam sagot. Binabasa daw tara, hindi mo alam. Kita mo, hindi naman ako. Sino nagsuutos ng Diyos? Ama, tunutos ng Diyos mga bubo mga tanga. Hindi naman ako mag-aaral. Hindi naman ako fan. Wala Kristo ba? Wala pa lang Kristo sa'yo. Bubo pa lang Kristo na dyan sa'yo. Wala kang Kristo kapatid. Nagbasa ka lang? Nagbasa ako. May unawa din ako. Naunawa ko sa akin. Bakit naunawa ko? Si Kristo magpaunawa sa atin. Siya magturo sa atin. May talata. Hindi ikaw. Kaya nagbasa ako kasi ang turo ko hindi sa akin, galing sa kanya. Turo niya sa mga apostol. Ha? Binabasa ko nga. Ang turo niya sa apostol. Ikaw, ang nababasa ka, hindi mo naunawa. Hindi mo naunawa yung binabasa. Tanga ka pa rin. Lahat, binigyan. Sino mo ha? Si Kristo magturo nga sa Hebreo. Unang-una mga propeta. Siya magturo sa mga apostol at sa mga Kristiyano ngayon. Kasali ang mga apostol. Sulat word for word ni Pablo. At sinabi ni Pablo sa Galatians 1:12, si Kristo na naturo sa mga apostol, lalo na sa kanya, at lahat ng mga Kristiyano. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16, si Kristo ang ating mind, ang ating isip. We have the mind of Christ. So may mind of Christ sa mga tayo. Sino pa mahigit sa mind of Christ? Anghel? Tao? Sino matulong sa atin? Si Kristo din. Sa Hebreo 8, verse 8 to 13, hindi na tayo matanong dapat kung natuniwala tayo may Kristo tayo. Sabi doon, walang tao matulong sa atin, si Kristo lang. Darating yung panahon ngayon, hantayin natin. Nakahula sa Jeremiah 31 verse 34. Wala na magtanong, alam na ng tao na si Kristo palang maturo. Itinago ng mga pinusuberan, theologians katulad ng Roma. Ang panahon na sikat sa buong mundo, naligaw ng tao. Kasi panahon ng tao, kailangan ng church magisterium. Wala, kailangan ng si Kristo, mas matalino pa sa church magisterium. Manahan sa ating puso, ang mga church magisterium, ang espiritu na, hindi manahan sa ating puso. Mga pastor, mga pare, mga kamagagawa. Hindi yun. Pagligaw yun. Kaya may aklat tayo para guidance sa atin, ang matulong si Kristo. Nakasulat pa word for word. Sa batas, pag klaro, there is no room for explanation. You have to apply it as it is written. You have to take it as it is written. Yung po legal. At may Kristo pa naturo sa amin, ang Espiritu ni Kristo. Naturo sa apostol at lahat ng mga Kristiyano. Siya ang aming ulo, kami naman ang kanyang katawan. Sa 1 Corinthians 11, verse 3 to hanggang patuloy. At saka sa 12 of Corinthians. Tuloy natin. Tingnan to. Pag ganun, magalit siya. Ako na magalit siya ka. Magalit ako pag ayaw na pakinggan. Ibangin niyo ako.
sisigaw ako para ang iba na maturo. Si Kristo ang ating pagkagan, hindi ikaw. Yan ang trabaho namin si Kristo pagkagan. At hindi ba si Kristo maniwala sa'yo, hindi makinig sa'yo. Sa akin siya makinig. Ako naman nakinig kay Kristo. Ang ituturo ka, ang turo niya sa aking puso. At babasahin ko pa sa Ebanghelyo, may basihan. We judge evangelically kung anong tama at mali. Tuloy. Nang ano, tapos humikom ka sa akin, Ebanghelyo ba ang hukom? Sulpot ka kahit na Sulpot ka. Bakit? Wala kang alam. Sulpot ang aral. Ang aral ko doon sa Greek nang galing. Ang tinatanong ko sa Greek na basehan, ito Tagalog, ano si Kristo? Dalawa. Ang ama at anak, isa lang, tanga. Sino tanga pinalala ni Kristo? Yung paggawain ng palala ni Kristo? Yung sinasabi na supot ka, siya sulpot. Bakit ang aral niya wala? Luma ang Griego. Ngayon na Tagalog na. Hindi na alam. Kailangan mo na maunawa. Hindi na basa-basa. Ang maunawa si Kristo. Hindi Charles Presbyterium. Hindi Papa sa Roma. Hindi mga obispo. Hindi sila obispo. I-prove ko sa ibang pagkataon. Hindi na pare. Walang pare na aral ng katekismo. Walang obispo na aral ng katekismo. Walang Santo Papa na aral ng katekismo. Sabi na sila ang representative. Ang representative, mga tao may Kristo. Espiritu ng Kristo na lahat sa ating puso. Hindi yung tao. Ang mga tao, mga Kristiyano yun, ang katawan ni Kristo, representative. Lahat ng mga Kristiyano, magturo. Ayon sa 12 ng 1 Corinthians 9 hanggang patuloy. These are all prophesy. Magturo sila, wala tao magturo sa kala. Sila lahat, mga anak ng Diyos. Ang Kristo na sa puso, manahan. Magturo din siya, katulad ni Kristo. Yun ang gawain. Pero darating pa nun, nag-upisa dito sa silanganan, sa Far East, hindi sa western side. Ang western countries, yung pang Roma, Italy, Europe, katulad ng Great Britain, Germany, Amerika. Ang Middle East naman, yun po ang Israel, ang Arabia. Galing sa Far East, Malakas 1:13. Kahuli-huli ang propeta pagkatapos ni Moses. Pagkatapos ng maraming propeta mula kay Moses na sumusulat. Marami pang uli-huli propeta na hindi sumusulat. Katulad ni John the Baptist. Nakawala yun mula sa silangan, part of the Far East, Pilipinas. Dito malaki ang Kristo na nagturo talaga sa ating puso. Walang sekta for more than 46,000 na sekta sa buong mundo, 46,000, nagturo na si Kristo magturo pala. Na binabasa sa mesa, sa papare, for 4 years, hindi nakaunawa. Kasi panawalaan na pare lang, obispo lang, malaking simbahan, mga Charles Magisterium lang, mga papa lang, sikat sa politiko, pero hindi sikat kay Kristo. Kalaban sa anti-Kristo. Ang turo, katekismo, based on Latin, hindi Ebanghelyo, hindi. Doon malalaman ko anong puso mga katolikong ito. Sulpot, kayo ang sulpot. Ang sulat ng mga apostol luma, Griego. Kayo, ang paniniwala ng katoliko kayo, ay hindi, Latin. Di sulpot, revise pa. Pag revise, binabago. Paano mabago yun kung hindi ka sulpot? Binago pa ni Pope John Paul II in 2000. Di sulpot, hindi luma, sulpot na, newfound na. Pati ang mga uto nito, sulpot din. Mabinta ka sa akin, bumalik sa'yo. Pag Kristo ay yung kalaban, pag Kristiyano ay yung kalaban, ang Kristo na lang sa kapuso, ako ay Kristiyano lang. Ang hari ko si Kristo, hindi ako ang hari. Siya na nagpulsa sa kapuso, kung paano sasabihin, anong gagawin, sa aking gawa. Sa Matthew 15, verse 17 to 19. Sa puso nang galing ang salita, sa puso nang galing ang gawa.
Ganon. Nasa puso nang galing pag-iisip. Sino nasa puso sa namin? Si Kristo na nasa aming puso. Hindi lang aming espiritu. May espiritu ng Kristo, espiritu ng Ama na nasa sa amin. Sa 1:3-4 of the book of Matthew, of Peter. At 8, versikulo 7 hanggang 12 ng Roma. Ito, 30 na. Ito na ba natin? Ito, 30 na mga kapatid. Anong oras na? O, sige, bukas naman. Ng 46 na minutes. Mayroon pang natirang 45 minutes. So, dalawin na natin. Episode 1 ito. Itutuloy natin ang masturbation ni Boy Lolo. Siya nasabi, Lolo, hindi ako. Pinapalatan na, akala niya wala akong live. Ako daw, sinasabi ko daw, nanghahanap pagkakambi. Gawin pa sinungaling ang mga katoliko nito. Katulad niya. Mandamay. Ang nagpudyok sa gawin yon, walang iba, hindi si Kristo, mga demonyo. Magsinungaling na kasunod sa akin. Hindi siya makalusot, ako ay illegal. Magpatuto ako, may ebidensya. Kaya ako nag-live palagi. Kaya takot ang mga katoliko sa akin kasi may live. Naka-record na. Hindi ko lang ulitin. I-play ko lang. Makita nyo ang gawa. Makita nyo ang aking gawa sa pangangaral ng Ebanghelyo. At paano siya sumagot? At paano ako sumagot? Paano ako magtanong? At paano sila magtanong? At paano sila kataka? Sumagot. Ang tatanong sila, sasagot ko, pero hindi na masagot. Ang lang tanong mismo. Kaya alam na nila magtatanong sila, hindi. Ang tanong mo, ikaw na sasagot. Sasagutin ko na, tapos ikaw sasagot. Ang iyong tanong mismo. Huwag kang tumakbo. Maraming tumatakbo sa sarili ng tanong. Tumatakbo. Katulad ni Biado. Kaya kinik out ako. Ilang beses, kinik out ako. Ni Biado. May live ako, may post ako, may Snapchat ako. Sasabi ko sa kala. To God be the glory. Salamat, Ama. Sa pangalan ni Hesus Kristo, dakila ka, Ama. Ang sa pangalan ni Hesus Kristo na aming hari, Evangelical King, base sa Evangelical King, teaching us the gospel, together with the Holy Spirit. Amen. Father. Salamat sa iyong pakikinig, sa inyong panonood. Thank you. Halika naman. Inalangin pala ng mga Katoliko, mga Protestante, mga Muslim, at ng tao, si Kristo manahan sa ng puso. Pag tinatanggap na niyo siya at kasama ang Ebanghelyo. Sa Marcos 8:34 hanggang 38. Okay. Ikaw yan. Kasi, 1 hour and 32 minutes na. So, mapaalam na tayo. To God, Father, be the glory and the name of Jesus Christ, our gospel King, and together with the Holy Spirit. Amen. Thank you for watching and see you in the next video. And listening, friend. And listening. Thank you for listening also. Thank you for listening also. Sabihin mo our gospel King, together with the Holy Spirit in Christ, nanan sa Kristo. Amen. Amen. Okay, very good. Thank you. So, let us pray together. Muslim, kasi ang Ama, isa tayong Ama, gusto ng Ama, manahan sa atin lahat sana, mga hindi Kristiyano, sa inyo, si Kristo. Yan ang gusto ng Ama. Tagapin mo lang. Huwag matigas ang ulo. Yung turo ni Kristo sa panalangin. Para sa lahat yan, kami meron na, ang hari na sa amin si Kristo. Para sa inyo, hindi nakatanggap. Noong unang panahon, apostol, nandiyan pa si Kristo sa lupa. Nung nakakata sa langit, espiritu niya nanahan sa mga apostol. Kaya sumulat sila. May Kristo sila. Sila ang katawan ni Kristo. Unang-una. At kami rin ngayon naniwala sa turo ng Kristo sa mga apostol na binabasa namin ngayon. So, let us listen to this song. Again, see you in the next video. So, hatiin natin. There are 45 minutes still that we have to record. And this is just our first episode. The title of this episode is
Ako lang bahala. Mamaya, sato ko lang. Para kay masturbation, Boy Lulo. Sa umpisa sa kayang Boy Lulo eh. Kasi pag tinanong ko, ayaw sumagot. Sa ano na, sa episode to na, ito mong lalaki ito. Bumalik ang mukha pag dito mapakita sa video. Kung gaano siya katanga, sumagot. Mayabang pa. Sabi mo sige, makita mo sa Bandilo. Mag-live tayo, pagkikita ko sa iyo kung anong ginagawa mo. Again, stay safe and bye for now. And there is a song we have to sing along. A song for God, our Father.